Jiren lalaban na sa isang Primordial Beast. Vegeta ginamit na ang Ultra Ego laban dito kay Cooler. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala. Ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Chapter 10 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago nga ang lahat ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng content. Bago nga ang lahat ay mag-recap na muna tayo. Sa last chapter nga ay nagpakita nga kay Beerus ang master nitong si Mr. Terran, ngunit hindi nga nagtagal ay mabilis na nga din umalis ang master nito. At sa kabilang banda naman ay nakita na nga nila Goku sa libro kung saan nga matatagpuan ang Primordial Beast, kaya agad na nga ditong naghanda si Goku para nga puntahan na ito. Dito na nga papasok ang chapter 10 ng Dragon Ball Hawkeye na pinamagatan The Primordial Beast Terror. At sa unang panel nga ay ating makikita dito sila Goku, Ria at ang kasama nga nitong Kai. Pinuntahan na nga nila ang lokasyon kung nasaan nga itong Primordial Beast. Sila nga ay kasalukuyang nasa Universe 6. Dito nga ay nagtataka nga itong si Goku kasi nga hindi nga nila makita kung nasaan ang hinahanap nila. Salita naman dito ang kasama nilang Kai at sinabi nito na nandito na nga daw sila sa mismong lugar kung nasaan itong Primordial Beast. Ang Kai nga nakasama nila Goku dito ay mabilis na pumunta sa malapit na planeta dito. Pero wala pang ilang segundo ay nakita na nga nila dito ang isang mahiwagang planeta. Dito nga ay salita itong si Goku at sinabi nito na nasa harapan na daw pala nila ang planeta na ito pero hindi nga lang daw niya ito nakita. Sa point na ito ay nagpaliwanag nga dito ang Kai at sinabi nito na ang planeta nga daw na ito ay tinatawag na Chameleon, at ang planeta nga daw na ito ay talagang special kasi nga nakahide nga daw ang presence nito sa buong universe. Ang karakteristik nga daw ng planeta na ito ay ni-set ng Grand Supreme Kai at siya nga din ang gumawa ng planeta na ito. Ito na nga daw ang pinagtatagwan ng Primordial Beast. Dito nga ay mabilis na kumilos dito ang Kai at sinabi nito na kailangan na nga daw nilang magmadali. Sa moment na ito ay mabilis na ngang lumipad ang tatlo para nga puntahan na ang Primordial Beast. Habang lumilipad nga dito ang ating mga bida ay nagtanong nga dito si Goku, sinabi nga nito na malakas daw ba talaga ang mga Primordial Beast. Sagot naman dito ng Kai na kung ang Celestial Mage nga daw ay mas malakas sa mga God of Destruction ay ano pa daw ang mga beast na yon. Totoo nga daw na talagang malakas ang mga ito. Bagay nga daw magising ang mga Primordial Beast na yon ay ibig sabihin nito ay katapusan na ng universe kahit ang mga gods at mortal ay hindi ito kayang mapigilan. Sa moment na ito ay nakaramdam nga sila Goku ng kakaiba dito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Universe 11 kung saan ay napapalaban na nga sila Bellman sa isang malakas na kalaban. Halos 180 na planeta na nga ang nasisira dahil sa laban na nagaganap. Sa moment na ito ay talagang masama na nga ang tama dito nila Bellman at Toppo, habang ang halimaw nga dito ay patuloy nga lang sa pagpapahirap sa mga kasamahan dito nila Toppo. Dahil nga sa nakikita ni Toppo na pagpapahirap sa mga kasama niya ay nainas na nga nito at mabilis na nga itong sumugod ulit sa halimaw. Si Bellman naman dito ay nagsalita at sinabi nga nito kay Toppo na wag nga daw itong magmadali, madali nga lang nakapag-counter ang halimaw dito sa pamamagitan ng pagbato kay Toppo ng kasamahan nito. Dahil dito ay tumalsik nga ito ng malayo. Tinapos na nga ng halimaw ang isang kasamahan dito nila Bellman at dahan-dahan nga itong lumapit kay Bellman. Pinamaliit nga dito ng halimaw itong si Bellman. Si Bellman nga dito ay nag-iisip na nga at sinabi nito na halos lahat nga daw ng members ng Pride Troopers ay wala na, si Toppo ay Daispo ay nasa critical na lagay na ngayon. Sa point na ito ay salita nga dito ang halimaw at sinabi nito na ano pa nga daw ang hinihintay nitong si Bellman, gamitin na nga daw nito ang totoong lakas nito para nga daw matapos na niya ito. Ang halimaw na nga na ito ay ang isa sa 5 Primordial Beast. Si Bellman nga dito ay nagsalita at sinabi nito na ano pa daw ba ang laban niya sa isang Primordial Beast kung itong normal form niya ang gagamitin niya, bagay naman daw gamitin niya ang full power niya ay maaari naman daw maging banta ito sa pagkasira ng universe na ito. Ngunit sa moment na ito ay may naramdaman nga itong si Bellman at sinabi nito na ito na siya. Makikita nga natin dito si Jiren na kasalukuyan na nga itong nagpalabas ng sobrang lakas na ki. At papunta na nga si Jiren sa lokasyon ng Primordial Beast at balak na nga nitong lumaban. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa planetang Quinin, kung saan kasalukuyan na nga ditong naglalaban si Vegeta at Cooler. Dito nga ay nakakasabay nga ang ating bida sa bagong transformation na meron itong si Cooler. Salita nga dito si Cooler at sinabi nga nito na wag nga daw siyang niloloko nitong si Vegeta, alam nga daw niya na may itinatago pa itong lakas. Kaya mas mabuti nga daw na gamitin na ito ni Vegeta para naman daw maging patas ang laban. Sagot naman dito ni Vegeta at sinabi nito na tignan natin kung magawa mong maandal ang Super Saiyan Blue Evolution ko. At dito nga ay umatake na nga ulit si Vegeta dito ng sobrang daming pag-atake dito kay Cooler.
Ngunit dito nga ay nakapag-counter nga si Cooler ng isang atake na rektang tumama sa sikmura dito ni Vegeta. Kita nga sa mukha dito ni Vegeta ang pagkagulat. Salita naman dito si Cooler at sinabi nito na Mangmang, sa tingin mo gagana pa sakin ang paulit-ulit mong atake. Sa moment na ito ay kinapitan nga ni Vegeta ang braso dito ni Cooler at sinabi nito na alam naman daw niya na magagawa nga dito ni Cooler na makounter ang atake niya kaya gumawa na nga daw siya ng plan B dito. At sa moment na ito ay nagpalabas na nga si Vegeta ng sobrang lakas na ki at rekta nga nitong aatakehin si Cooler ng Hawkeye technique nito, salita nga ito at sinabi nito na mawawala ka na ng panghabang buhay. Rekta na nga itong tumama dito kay Cooler at nagresulta nga ito ng sobrang lakas na pagsabog. Sinasabi na wala nga daw sino man ang kayang makasurvive sa atake na yon. Sa moment na ito ay salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na nai-imagine na nga daw niya ang pagkawala ni Frieza at Cooler. Ngunit sa moment na ito ay nagawa nga ni Cooler na maisahan itong si Vegeta. Kasalukuyan na nga nitong gamit ang Golden Form, salita nga ito at sinabi nito na yan ba ang dapat gagawin mo para matalo ako? Hindi kita mapapatawad sa bagay na yan. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kanda Frieza at Piken. Dito nga ay pinipilit ni Piken si Frieza na ibigay na nga daw nito sa kanya ang Primordial Beast or siya daw ay gagamit pa ng dahas para ibigay nito ang Primordial Beast. Dito nga ay hindi pumapayag itong si Frieza kaya naman daw niyang tapusin itong si Piken sa isang snap lang. Ngunit sa moment na ito ay nakaramdam nga sila Piken at Frieza ng sobrang lakas na ki, ito nga ay na-identify na agad ni Piken, alam nga niya na si Cooler ito. Mabilis nga daw tumaas ang level ng kapangyarihan nito. Si Frieza naman dito ay nakaramdam nga ng kasiyahan kasi nga nagawa na nga daw nitong si Cooler na magamit ang Golden Form. Salita nga ulit dito si Frieza at sinabi nga nito kay Piken na kung ito nga daw ay nagulat na sa ginawa ni Cooler ay ano pa daw yun kanyang ipapakita dito. Dito nga ay ginamit na nga din ni Frieza ang Golden Form nito. Salita nga dito si Frieza at sinabi nga nito na ano daw ang masasabi nito, na ano daw sa tingin nitong si Piken mas malakas daw ba siya sa dito kay Cooler. Dagdag pang sabi dito ni Frieza na hindi nga daw alam ni Cooler na kaya niyang mas palakasin ang kapangyarihan niya sa maigsi na segundo lang. Ito nga daw ang balak niyang gamitin kay Cooler once na ito nga daw ay magbalak na e-traitor siya. Sa moment na ito ay nagsalita nga dito si Piken at sinabi nito na wala nga lang daw malakas na wave at impact ang nangyari noong mga oras na ginamit ni Cooler ang transformation na yan. Ibig sabihin nga daw ang pag-control nga daw nitong si Cooler sa kinito ay talagang kakaiba, sa madaling salita nga daw ay mas malakas nga daw itong si Cooler. Salita naman dito si Frieza at sinabi nito na ano daw ang alam nito, wala daw siyang pakialam kung God of Destruction ito, siya nga daw si Mighty Frieza. Sa kabilang banda naman ay napunta nga ulit ang scene dito kanda Vegeta at Cooler kahit papano nga ay nakakasabay nga si Vegeta sa Golden Form nitong si Cooler. Pero tinamaan nga siya dito ng isang malakas na atake dahilan kaya nga siya ay tumalsik ng malayo. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na noong nga daw ginamit ni Vegeta ang form nito ay talagang natakot siya at nahirapan pero ngayon nga daw ay madali na lang niya itong tinatalo gamit ang form na ito. Mas mabuti nga daw natanggapin na nito ang kapalaran na siya na nga daw ang tatapos dito. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na wala na nga daw siyang chance na manalo sa pagkakataon na ito, at dagdag pang sabi dito ni Vegeta at sinabi nito na kung sa form na yon ay nakaramdam ka ng takot ay ano pa sa ipapakita ko sa iyo ngayon. At sa moment na ito ay nagpalabas na nga si Vegeta ng sobrang lakas na ki at ginamit na nga nito ang bago niyang teknik na tinawag niyang Ultra Ego. Si Cooler nga dito ay sobrang nagulat at natakot nang makita nga nito ang bagong form ni Vegeta. Dito na nga natapos ang chapter na ito kaya kung nagustuhan nyo ito ay mag-like and comment lang kayo.